Kanina, nauna na ring nag-alay ng misa para kay Pope Francis sa Manila Cathedral sa pangunguna ni Archbishop Jose Cardinal Advincula. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang naging misa dyan sa Manila Cathedral? Serial na puno ng pagdadalamhati ang Manila Cathedral ngayong umaga. Sa isang misa kasi para sa eternal repose si Pope Francis o kilala natin bilang si Lolo Kiko, inalala ng lahat ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at mapagmahal na Santo Papa. Kung kahapon ay pinaingay ang dambana ng simbahan ng 13 minuto bilang pagbibigay pugay sa papacy ng yumaong si Pope Francis, pinangunahan naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang banal na misa ngayong araw. Kasama si Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown, retired Bishop Antonio Tobias at iba pang kawani ng simbahan at sangkaparian. Sa kanyang homily, binalikan ang pagbisita sa Pilipinas ni Jorge Mario Bergoglio o mas kilala bilang si Pope Francis o Lolo Kiko. Maalala sa taong 2015 ay nagpaunlak din sa isang misa si Pope Francis sa Manila Cathedral at nakipaghalubilo sa mga Pilipino, lalo na sa kanyang pagbisita sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda at Ruby sa Leyte. Narito ang isang bahagi ng kanyang homilya. And in a very special way to us as Filipino people, we will always remember his visit to our country in 2015, a moment of grace forever etched in our national memory. Under the rain in Tacloban, standing with the survivors of Typhoon Yolanda, Pope Francis showed us what it means to suffer with others and find hope in the midst of pain. Napuno naman ang mga simbahan ng nakiisa sa pagdadalamhati, nagtirik ng kandila at nag-alay ng kanilang dasalin sa Christ the King Chapel sa katedral. Mananatiling bukas buong araw ang Manila Cathedral para sa mga kapatid nating nais na pumunta. At Cheryl, ayon sa mga nakausap natin na nakidalo sa misa kanina, mabigat daw sa kanilang pakiramdam ang balitang pagpanaw ng Santo Papa lalo pat katatapos lang ng Easter Sunday. Pero anila, bibitbitin daw nila sa kanilang mga puso ang itinuro nito at ipagpapatuloy na isasabuhay ang pakikipagkapwa-tao. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.